Kasi we recommended yung filing of charges against them, no? Mm-hmm. It is now up to the PNP and NAPOLCOM to initiate yung pag-file nitong mga kasong ito at doon sa mga non-bailable offenses na criminal charges against the members of PNP, dapat to nakakulong ho ito. Opo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Atin pong gambalain ang schedule din po naman ni Congressman Ace Barbers, ang chairperson po ng Committee on Dangerous Drugs ng Kamara de Representante sa ilang pong napaka-importanting isyong pambayan. Congressman Ace, good morning po. Kamusta po kayo? Magandang umaga, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Dalawang kapitan. Yun ho, ang mga napailan ho namin ng criminal at saka administrative charges. Opo. Pero sa ngayon po, ang nakakulong lamang ho ba ay tanging si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo? Yes, Ted. No? Yung iba, hindi pa ho namin kasi we recommended yung filing of charges against them. No? It is now up to the PNP and NAPOLCOM to initiate yung pag-file nitong mga kasong ito at doon sa mga non-bailable offenses na criminal charges against the members of PNP, dapat to nakakulong ho ito. Opo. Kasi nga, ano ho ito, ang laking bulto nito na... Yes. Okay. Sige, so ang Congressman, doon po sa kabuuan ng inyong committee report, meron ho bang kayong rekomendasyon na kinakailangan amyendahan na provision po ng batas dito po nga sa pangyayaring ito? Yes, Ted. No? Unang-una, yung strengthening of the Republic Act 9165 by amending yung Section 21, yung pinag-uusapan natin kanina, na especially dun sa immediate destruction nung nahuling mga droga. No? Kasi meron pong proseso. Kapag after the inventory, meron pong representative ang korte at kapag nakakuha na po ng representative sample at certify po na ito po ay drugs, no? At illegal drugs po ito, dapat to i-destroy ho agad ito. Kumbaga parang minsan tumatagal ho tayo dyan, kaya ho natatago ito muna dun sa mga depository ng PNP at ng PIDEA. Isa pang recommendation namin dyan, Ted, yung creation of a special drug court and drugs court, no? Parang kung ginawa ng Supreme Court, gumawa ho sila ng family court, tayo naman po, we want to institutionalize yung drugs court, no? Na kung saan lahat po ng kaso na nakabinbin dyan sa ating mga RTC at mga MTC ay ilipat na ho dito sa drugs court na ito at para mabilisan ho yung palakay o pag-hearing nitong mga kasong ito. Paglilitis, oo. Oo. Tapos meron din ho kaming kasi minsan nagiging problema ng ating PIDEA at ng PNP kapag sila po yung nagde-destroy ng evidence, isa lang ho yung pinagdadala natin ng area na pwedeng sunugin yan. Yun yung nandun ho sa 13 Martires. So, ang re-recommenda ho namin sa committee, magkaroon ho sana ng parang memorandum of agreement sa ating mga crematory facilities na maging corporate social responsibility nila ito, yung pagtulong sa pagsunog o pag-destroy nitong mga illegal drugs na ito. Halimbawa, kapag nahuli ho dyan kunyari ho sa Las Piñas, dapat yung mga crematory facilities dyan, bukas yung kanilang tanggapan na tanggapin ho itong mga drogang ito bilang pagsunog para masunog ho itong mga ito. Opo. At saka yung strict, of course, yung strict mandatory use of body-worn cameras, no? During the operation, the actual operation, and after the operation, and during the inventory. Para wala na hong makalusot na makapagpuslit, makapagtapyas dyan sa ebidensyang yan. Opo, sige. So, inyo na ho bang naihain ang amyendang ito ngayon pong opening po ng inyong sesyon? Nahain na ho namin yan last year, Ted, no? Okay. In fact, yung iba ay ibang recommendations namin ay tinatalakay na rin namin dyan sa committee bilang part of the amendments that we are proposing sa Republic Act 9165. Okay, sir. Meron pang isang Ted, na sa aming palagay ay naniniwala ang committee na dapat siguro iisa lamang yung depository ng ebidensya. Kasi sa ngayon, merong sa NBI, meron sa PIDEA, meron sa PNP. Kapag kung meron hong nare-recycle, hindi ho natin malaman sinong accountable, saan ba galing yan. So ang gusto natin, dapat kung ang PIDEA bilang lead agency sa lahat ho ng anti-illegal drug operations, dapat magkaroon ho ng isang malaking depository area na kung saan, kapag may na-recycle na droga, alam natin sinong ating hahabulin. Opo, kasi nga ngayon, for example, itong nahuli sa Batangas, no?
nasaan ito ngayon? Nasaan siya ngayon? Opo, ito magandang example ngayon. Nasaan siya ngayon? Sino nag-iingat niyan? And then eventually po, kapag naihain ang kaso, ilang buwan o taon hahawakan yung ebidensya bago i-dispose, di ba? Yan, tama. Pero I'm sure ngayon kasi PNP ang nakahuli niyan. Nandyan yan sa depository malamang ng Kamkrame. So, siguro dapat iisa lang yung lalagyan ng mga ebidensyang yan. Nang sa ganon, merong control, merong regulation. Pagka may nawala, may na-recycle, alam natin kung sino ang dapat nating habulin. Opo, yung accountability. Sige, may pahabol na po tanong si Chacha. Tiago. Yes po. Good morning po, Congressman. Hi, good morning, Chacha. Oo. Tinawag niyo po na creeping invasion, itong patuloy na pagdami ng mga Chinese students dyan po sa Cagayan. Do you think it's about time na talaga magkaroon ng malaliman na investigasyon po dito? Yes, Chacha, naniniwala kami na dapat talagang tingnan nating mabuti. In fact, naging produkto yan, yung information yan, dun sa aming ginagawang hearing ngayon sa Kongreso na kung saan merong mga Chinese, mainland Chinese citizens na nagkakaroon ng mga peking mga Filipino documents, o kagaya po ng passport, kagaya ng driver's license, kagaya po ng firearms license. Yung iba nga dahil nga sila ay peking Pilipino at napapatunayan nila na gagamit nila ang kanilang pagiging Pilipino, nakakabili ho sila ng lupa. Ngayon, bukod dito, nakita rin, base na lang sa information din na inilabas ni Congressman D at saka Congressman Lara, na doon sa kanilang lugar ay dumadami daw po yung mga nag-aaral na Chinese na nag-e-enroll. So, sa akin palagay, bakit ganun? Diba? Ano bang travel documents nito? Ito ba ay may student visa? Kung ito ay nag-aaral dito, ito ba ay merong special permit galing sa CHED? Dahil ayon sa ating batas, kailangan nilang kumuha ng special permit. Pangatlo, gagaya ng information na naririnig namin, hindi naman marunong mag-English pero nagma-masters. Malaking katanungan yan. At lahat po ito ay nagkaroon ng isang malaking question mark dahil nga ito ay nandoon malapit sa EDCA site ng ating bansa. Sa kainitan ng usapin tungkol sa West Philippine Sea, mukhang nandoon ho sila lahat. Kailan po balak simulan kung magkakaroon man ng investigasyon tungkol po dito sa issue na ito? Siguro when we resume on April 29, yung mga authors ng privilege speech, si Congressman D at saka si Congressman Lara, siguro immediately baka bigla hong mag-hearing dito. Congressman, last na lang, bukod po dito sa Cagayan na sinasabi nyo nga, dahil siguro malapit sa EDCA sites, hindi naman natin sinasabing yun talaga ang dahilan kung bakit dumadami yung mga Chinese students dito. May iba pa po bang lugar na tinitignan din kayo? Halimbawa po sa Subic, kasi nabanggit po yan sa amin kanina ni Ma'am Dana Sandoval. Ni Professor Calbaza. Ito pong nagsiwalat nitong impormasyon na ito. Well, mukhang yun lang ang aming sa ngayon na magandang information din yan. Siguro dapat lang suriin mabuti kung saan-saang universidad sa buong Pilipinas itong mga ito ay naka-enroll. Gaya nga nung nasabi ko kanina, DJ Chacha, sinasabi ko nga na ito ba may mga special permit sa CHED. Kasi ayon sa ating batas, ang mga foreign students ay nangangailangan ng special permit from CHED bago po ito makapag-enroll. Pangalawa, bakit hindi ba tayo nagtataka? Bakit nandun sila sa sulok ng Di ba kapag kami naggustong mag-aral, either sa ating state university dito sa University of the Philippines, pinakamalaking state university, o hindi kaya yung mga kolehiyo o yung mga universidad na dito sa Metro Manila. Ba't nandun ho tayo sa may area, malapit po sa EDCA site? So malaking tanong nasa isipan namin. Lapses po sa hanay ng Bureau of Immigration din, sa parang siguro nakikita nyo po ba na baka may pagkukulang sila dun sa pagbibigay ng student visa din at sa pagpapapasok ng mga Chinese nationals dito sa bansa? Well, in fairness naman sa kanila, gusto natin pong malaman sa ating sigurong hearing na gagawin. Itatanungin ho natin, paano ba sila nabibigyan ng travel document? Kasi meron nung una, kung natatandaan nyo, merong visa upon arrival na sistema, hindi naman po illegal ito, pero tingnan ho natin, sino ba yung nag-benefit o nabigyan ng visa upon arrival sa mga Chinese students na ito? Pangalawa, siyempre, yung iba dyan, alam dapat ng DFA at saka ng Bureau of Immigration yung pumasok at saka yung lumabas. Kunan din natin sila ng inventaryo. Oo nga po. Sabi nga ni Professor Cabalsa kanina, yung nagsiwalat nga nitong isyong ito, pati ho yung sinasabi niya na mga usapin daw ho ng suhulan para sa mga degree, ito ho ay national issue na mabuti nga po ngayon pinag-uusapan na dahil nga mas maganda po na tayo ay mapagbantay sa mga pangyayaring ito, Congressman. Yes, that's correct, Ted. In fact, ngayon mainit yung usapin tungkol sa pambubuli, yung pangbubugaw ng mga Filipino fishermen dyan sa West Philippine Sea. Teka muna, di ba? Bakit ganun? Dapat siguro maging mapagmatsyag din tayo sa mga shenanigans o yung mga kalokohan din ng mga citizens nila dito. Kasi alam mo, Ted, DJ Chacha, base lang ito sa aking pagkakalam, mahigit 90% ng huli ng mga warehouses ng shabu, laboratory ng shabu, at yung mga nagkakalakal ng shabu, puro mga Chinese. Diba? Karamihan dito ay Chinese. Bihira lang yung Pilipino, nakikita mong parang siya may nagmamay-ari ng warehouse na kung saan may shabu. O yung nag-i-smuggle ng ganyan, nag-i-smuggle ng ganito. Meron din po meron din po mga ito nahuli naman ngayon bago high-powered firearms,
Yes, isa naman pong Chinese, ang dami niyang armas. Madaming armas sa Ted, no? Magbukod doon, yung information, I think last week yun, yung sa multinational village ba yun? Yung sa, merong mga Chinese looking and military looking Chinese personnel na nag-calisthenics, nag-exercise somewhere in a village in Parañaque. So, ano ba yan? Di ba? Bakit may ganun? May mga high-powered firearms, maraming, tsaka may lakas ng loob na yung nahulihan ng mga firearms, merong kasama na nagbabribe sa ating mga kapulisan, no? Ganun kalakas ang kanilang loob at ganun karami ang kanilang pera. Opo. Sige po, so kami po yung antabay, Congressman Ace, sa inyo pong gagawin pong investigasyon kung sakasakali. Yes, maraming salamat, Ted, at makakaasa kayo na we will let the people know kung ano man yung resulta nitong aming investigation. Opo, salamat po, Congressman Ace Barbers ng Surigao. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman